ang simula ng labanan sa dungeon. Tara, atin nang simulan ang kwento. Sa mga salitang iyon, sinimulan ni Katal ang pagsalakay at kaswal na tinanong si Kasan kung mayroon siyang balak. Nang marinig ito, biglang kinabahan ang magnanakaw at tinawag siya bilang Ginoong Katal. Kaya't sinabi ng ating batang bida na itigil na ang Sir dahil sila ay isang koponan at dapat iwanan na ang lahat ng formalidad at magagarang titulo. Narinig iyon ni Kasan at nagpasya na lang na kumilos ng normal. Kaya't walang pag-aalinlangan, sinabi niya na si Katal at ang mamberigma ang hahawak sa harapang linya habang siya ay magchicheck para sa mga bitag at ang madre ay susuporta sa kanila mula sa likuran. Si Katal ay talagang humahanga sa maayos na pagkakaayos at sumasang-ayon din ang dalawa. Kaya't sa ganitong paraan sinimulan ng koponan ang kanilang pagsasaliksik. Sa loob ng piitan, tahimik na iniisip ni Hayes sa kanyang sarili na masyadong madilim ang lugar. Habang nagiging mapaghinala ang magnanakaw dahil wala ang mga karaniwang bitag o mga pakana. Bigla sinabi niya sa lahat na huminto sa paggalaw dahil may mga halimaw sa malapit. Hindi siya makakita ng malinaw pero may mga pira-pirasong buto na nakakalat sa sahig na mga labi ng mga halimaw na kalansay na umaatake kung may lumapit ng masyadong malapit. Sa tingin ni Kasan, malaman alam ng mga gwardya na napakahirap ng dungeon na ito kaya nagsinungaling sila na ito ay isang simpleng pagsubok sa pagkakakilanlan at ginagamit lamang ang dungeon bilang kasangkapan upang tahimik na alisin ang anumang mga suspek. Nagpapanggap si Katal na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Kasan sa kanya na ang mga kalansay ay mga undead na halimaw na patuloy na gumagalaw kahit na nawawalan ng mga bahagi ng katawan. At dahil puro boto sila, natural na mataas ang kanilang depensa. Sinabi niya kay Hayes na ihanda ang kanyang mga kapangyarihan at tinawag si Tyrannus upang ihanda ang kanyang kalaskag. Sinabihan din si Katal na mag-ingat dahil ang dungeon na ito ay magiging mas mahirap kaysa sa kanilang unang inisip. Sinabi ni Kasan sa lahat na dapat nilang ituon ng pansin sa pag-distract sa mga kalansay para makahanap siya ng pagkakataon at tamaan ang kanilang mga leeg dahil iyon ang mahina nilang bahagi at ang tanging paraan para talagang mapatay ang isang kalansay. Habang lumalapit si Katal sa isa sa mga kalansay, bigla itong bumangon habang ang iba ay naghahanda para sa laban. Pero sa halip na umatake, pinagsalitaan niya ito ng napakalakas na naging alikabok ito sa lugar. Lahat ay nakatitig sa hindi makapaniwalang pangyayari. At humarap si Katal kay Kasan na may malaking ngiti, sinasabing tama siya na babagsak sila kung tatamaan ng ulo. Ngulit si Kasan na mahirap ay natatawanan na lang sa pagkalito dahil tiyak na hindi iyon ang ibig niyang sabihin sa paghit sa ulo. Ang mga kalansay ay gawa sa solidong buto at lalo pang pinatibay ng dungeon mana na halos imposibleng maputol ng isang karaniwang mandirigma sa isang palo lamang. Ang taning tunay na paraan para talunin sila ay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-atake sa mga buto ng leeg hanggang sa mabali ang mga ito. At ang pagdudurog ng bungo ay dapat hindi posible sa karaniwang paraan. Alam na ni Kasan na malakas ang barbaro, pero ang antas ng kapangyarihang ito ay lampas pa sa kanyang inaasahan. At ngayon, seryoso na niyang tinatanong kung tao pa ba talaga si Katal. Lahat ay nakatayo lang at nakatingin sa bunton ng alikabok. Habang ang ating batang lalaki ay simpleng nagsasabi na dapat silang magpatuloy. Medyo natatakot, lahat sila ay nagmadali patungo sa kanya sa sandaling ibinigay niya ang utos. Sinabi niya sa kanila na walang dahilan para magmadali, na sinangayunan ni Kasan, kahit na sina Tyrannus at Hayes ay nagdarasal na makalabas silang buhay. Habang patuloy silang nag-iimbestiga sa piitan, biglang nakita ni Katal ang isang bungo na nakahiga sa lupa, kasama ang ilang iba pang mga kalansay malapit. Ang tatlo pang kasama ay naghanda, iniisip na baka kailangan talaga nilang tumulong sa pagkakataong ito. Maya-maya, humarap si Katal sa kanila at magalang na humingi ng pabor. Lahat silang tatlo ay nagkunwari na nalilito. Nagtataka kung anong klaseng pabor ang kailangan niya mula sa mga katulad nilang walang kwenta sa sitwasyong ito. Sinabi niya sa kanila na gusto niyang harapin ang mga buto-buto mag-isa dahil may gusto siyang subukan. Nag-shrug si Kasan at sinabi niyang gawin niya ang gusto niya at sina Hayes at Tyrannus ay pumayag din.
Tumayo sila sa likod, nagtataka kung anong uri ng eksperimento ang balak niyang gawin, habang mabilis na nagpasalamat si Katal sa kanila. Habang isa sa mga kalansay ay bumangon, labis na namangha si Katal sa paraan ng pagkakasalsan nito at nagtatakang malakas kung paana ito lahat naipon. Ang kalansay ay pumasok ng buong lakas, sinusubukang hiwain siya gamit ang espada nito. Ngunit si Katal ay walang kahirap-hirap na nahuli ang talim sa pagitan ng dalawang daliri at nabasag ito na parang sanga. Tinanong niya kung ano ang balak gawin ng kalansay ngayon, pero hindi ito nag-atubili. Tumalon ito ng mataas at sumugod para sa isa pang atake. Ang aming batang lalaki ay maayos na umiwas sa atake, hinawakan ang braso ng kalansay at tinanong ang payat na bagay kung ano ang mangyayari kung gagawin niya ito. Ipinukpok niya ang braso sa sahig, ginawang alikabok, at ang kalansay ay nakatayo lang doon, nakatingin sa nawawalang bahagi lang kanyang katawan na may halatang pagkalito. Pagkatapos, sinubukan itong magpanggap na cool. Sinipa ang espada pataas sa hangin tulad ng isang gangster at hinawakan ito sa kabilang kamay upang ipaglaban ang kanyang undead na buhay. Pero hindi doon natatapos ang bullying ni Katal na parang naguro tier. Sumugod sa muli ang kalansay, ngunit hinawakan ng ating barbaro ang natitirang kamay nito at pinunit din iyon, agad na ginawang alikabok tulad ng una. Ang kawawang kalansay ay ayaw paling sumuko at nagsimula ng ipagpag ang mga nabasag na braso nito sa kanya. Kinuha ito ng aming batang lalaki at tuluyan ng piniga ang kanang braso nito. Talagang humahanga siya na kayang palitan ng bungo ang mga bahagi ng katawan nito at may napakataas na talino. Habang ang natitirang bahagi ng grupo ay tahimik na nanonood, pinapahalagahan ang kawawang kalansay na pinagtatawanan. Nakaramdam si Hayes ng lamig na dumaloy sa kanyang gulugod habang pinapanood ang eksena. Habang si Kasan at Tyrannis ay parabang ang kanilang mga kaluluwa ay lumabas mula sa kanilang mga katawan. Sa sandaling iyon, tunay nilang nauunawaan kung anong klasing halimaw ang isang tunay na barbaro. Habang nakatayo si Katal sa harap ng nabasag na kalansay na may mapagmalaki at nakakatakot na ngiti, parang simula ito ng kanyang kwento bilang kontrabida. Ang iba ay nakatitig sa takot habang ginagamitan ni Katal ng puwersang pisikal ang ulo ng balangkas at hinagis ito sa lupa habang mukhang ganap na psycho. Pagkatapos, natagpuan niyang kakaibang nakakatawa na talagang hindi makagalaw ang nilalang ng walang ulo nito bago niya durugin ang bungo gamit ang kanyang paa na parang isang kontrabida.